Magandang gabi po mga kapatid. Muli isang pagpapala ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon para tayo po ay magkasama-sama ulit ngayong gabing ito para patuloy na atin pong purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa atin, patuloy pong pag-aralan ang kanyang salita at ipanalangin ang bawat isa. Sa atin pong pagpapatuloy, nais ko lamang pong palalaanan ang bawat isa na patuloy nating ipanalangin at paghandaan ang ating pong 12th anniversary ngayon pong Sunday, November 12. Ano po ang ating pong tema? Witnesses of God's Faithfulness. Kaya panalangin po natin, una ay magandang panahon, pangalawa ay ang ating pong kalusugan, ano po, at availability ng bawat isa. Panalangin po natin na lahat ng ating pong pinaghandaan para alalahanin ang kabutihan, ang katapatan ng Panginoon sa CGBC satellite for the past 12 years ay atin pong maihayag at maiparinig sa bawat isa po na dadalo at ma-encourage, ma-strengthen ang pananampalataya ng bawat isa na makakasaksi ng katapatan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayon pong November 12, 2023, sama-sama po nating ipagdiwang, alalahanin at saksihan ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa CGBC satellite for the past 12 years. Okay po? Sa atin pong pag-aaral ngayon pong gabi, atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Genesis chapter 30 verses 22 to 24. Genesis 30, 22 to 24. Ang sabi po dito, Then God remembered Rachel. He listened to her and opened her womb. She became pregnant and gave birth to a son and said, God has taken away my disgrace. She named him Joseph and said, May the Lord add to me another son. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong kabutihan at katapatan sa amin. Salamat po sapagkat sinamahan mo kami for the past 12 years, Panginoon. Maraming pagsubok, maraming mga hamon na kinaharap po ang CGBC satellite. Maraming mga kasamahan namin ang dumating at meron ding mga umalis. Pero isa lang po ang nananatili, ang inyo pong katapatan, ang inyo pong kabutihan sa iglesyang ito. Kaya Panginoon, sa gabing ito, as we celebrate our 12th anniversary, tunay po na maitaas namin ikaw lamang mapapurihan. Ang bawat bahagi po ay maghayag ng inyo po, Panginoong katapatan sa bawat isa. Kaya Panginoon, nawa maging maganda ang panahon, iiwas mo kami sa anumang karamdaman, walang anumang bagay ang makapigil sa aming pagdalo at sa aming pagsaksi sa pagdiriwang na ito, Panginoon. Sa aming pag-aaral, muli mo kaming turuan tungkol sa pananalangin. Bigyan mo kami ng karunungan at kakayahan na ito, Panginoon, na i-apply sa aming pong buhay. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po tayong kasabihan dito po sa ating bansa na ganito po ang nilalaman. Huliman at magaling na ihahabol din. Okay? Narinig niyo na po ba yan? At nauunawaan po ba natin kung ano ang kahulugan ng kasabihang ito? Ayon po sa brainy.ph, ang kahulugan po daw nito ay may kanya-kanyang panahon ang pagtatagumpay sa buhay. Hindi ibig sabihin na naunahan ka ng iyong mga kaibigan, ng iyong mga kaklase, ng iyong mga mahal sa buhay na magtagumpay, ay hindi ibig sabihin ay wala ka ng pag-asa. At hindi rin ibig sabihin na aayaw ka na kasi naunahan ka na. Kundi ang ibig pong sabihin nito ay kung hindi tayo mag-give up, no, magtatagumpay din tayo. No? Kahit na na-delay tayo, pero makakaabot pa rin tayo sa tagumpay na naabot din ng mga nauna sa atin. Kaya ang mensahe ng kasabihan ito ay never give up. No? Magpatuloy ka lang, huwag kang tumigil. At yan po ang pag-aaralan natin ngayon pong gabing ito. Ito po ay tungkol sa buhay ni Rachel. Ano po? Ang first love ni Jacob, but she is his second wife. Ano po? Sapagkat kung babasahin po natin ang nangyari, ano po? Si Jacob po ay tumakas doon po sa kanilang lugar sa Kanaan sapagkat dinaya niya yung kapatid niyang si Esau, no? Tungkol po sa blessing ng pagkapanganay. Ano po? Niloko din niya yung kanyang tatay na si Isaac para makuha niya yung blessing na sa panganay lang binibigay. At dahil po doon,
no? Nagalit po si Esau at papatayin niya itong si Jacob. Kaya ang ginawa ng kanyang nanay na si Rebecca ay pinatakas itong si Jacob, pinapunta doon sa Haran na pinanggalingan po ni Rebecca. At pinahanap niya yung kanyang kapatid na si Laban, na uncle ni Jacob, at doon muna siya magstay hanggat hindi pa nawawala ang galit ni Esau. At nung makarating nga doon si Jacob, nakita niya si Laban at nakita niya itong bunsong anak ni Laban na si Rachel, no? At siya ay na-inlove. At nung hinihingi na ni Jacob yung kamay ni Rachel, sabi ni Laban, kailangan magtrabaho ka muna ng 7 years sa akin bago mo makuha yung aking bunsong anak na babae. So after 7 years, no, nung wedding night, no, niloko ni Laban si Jacob. Ang ibinigay niya ay hindi si Rachel, kundi si Leah, yung panganay. Kaya sabi ni Jacob, bakit mo ako niloko? Ang binigay mo sa akin ay si Leah, pero ang gusto ko naman ay si Rachel. Ang sabi po ni Laban, dapat panganay kasi muna ang ikinakasal. Kung gusto mong makuha talaga si Rachel, you work for another 7 years. So talaga nagtrabaho ulit si Jacob. So all in all, 14 years siyang nagtrabaho, no, para makuha niya lang itong si Rachel, para maging asawa niya. At yun nga, talagang minahal ni Jacob itong si Rachel, na initsapwera niya itong si Leah. Kaya itong si Leah, talagang siya rin ay nanalangin, at dahil nga nakita ng Panginoon na hindi pinapansin ni Jacob itong si Leah, ang nangyari, kung babasahin po natin itong Genesis chapter 29 at saka 30, ay nagkaroon ng maraming anak itong si Leah, samantalang itong si Rachel ay baog, no? Ang sabi dito sa verse 2, Jacob became angry with her and said, "Am I in the place of God who has kept you from having children?" Kasi dahil dito, no, nabaog itong si Rachel, tapos yung kanyang kapatid, ate, ay maraming anak. Ang pinagalitan ni Rachel ay si Jacob, na sabi niya, kailangan bigyan mo ako ng anak or mamatay na lang ako. So, sa ganito pong sitwasyon, ano, ay makikita po natin yung frustration, yung disappointment ni Rachel, na bagamat naranasan niya ang pagmamahal ni Jacob, ay meron pa rin kulang, no? Meron pa rin siyang mataimtim na pinapanalangin. At pagkatapos nga na magkaroon ng anak itong si Jacob dito kay Leah, no? Ang ginawa nitong si Rachel, no, ay binigay niya yung kanyang maidservant, no? So parang katulad lang ni Sarah, no? Binigay niya si Hagar na kanyang maidservant kasi hindi siya magkaanak. At yun nga, nagkaanak din siya doon kay Bilha. And then, nung makita yun ni Leah, binigay niya rin yung kanyang maidservant na si Silpa kasi tumigil ng mga anak itong si Leah. At nagkaanak din si Jacob doon. So, nung makasampung anak na itong si Jacob, no, dito, pagdating sa verse 22, then God remembered Rachel, He listened to her and opened her womb. So, makita po natin dito na finally, itong matagal na pinapanalangin ni Rachel ay dininig na ng Panginoon. At yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong gabi. Pinamagatan ko po ang ating mensahe, God takes away my disgrace. God takes away my disgrace. The prayer of Rachel. The prayer of Rachel. Dito po sa sagot na ito ng Panginoon sa panalangin ni Rachel, ay meron po tayong tatlo na katotohanan na makikita every time na tayo po ay tumatawag sa Panginoon. At every time na para bang hindi tumutugon ang Panginoon sa atin pong panalangin, katulad ni Rachel, na para bang feeling natin, huling-huli na tayo, na pag-iwanan na tayo. Pero katulad nga nung kasabihan kanina, huli man daw at magaling ay naihahabol din. Itong nangyari dito kay Rachel, huli man siya, no, na nanganak, no? Imagine pagkatapos ng ikasampu, no, na anak ni Jacob sa ibang babae, ngayon siya po ay itong si Rachel ay nagbuntis. Ano po? So ang una pong katotohanan makikita natin sa pagtugon ng Panginoon sa prayer ni Rachel, una, nung sinabi niya dito na then God remembered Rachel, ang katotohanan po na makikita natin doon is God pays attention to our prayer, no?
to one's prayer. So ang Panginoon, no, hindi niya kinakalimutan ang atin pong mga panalangin. Alam niya po ito. Nung sinabi niya ditong God remembered Rachel, hindi ibig sabihin na nakalimutan ng Panginoon, no? Or ang Panginoon ay mayroong short memory na biglang naalala niya lang uli. Kundi ang ibig sabihin po nito ayon po sa mga Bible scholars, nung sinabing God remembered Rachel, no? Alam ng Panginoon at narinig ng Panginoon ang lahat ng panalangin ni Rachel since day one, no? Since the first time she prayed for a kid or for a child, no po? At ganoon din po ang gustong ipaalala sa atin mga kapatid ngayon pong gabing ito, na bagamat ang atin pong panalangin ay para bang hindi pinapakinggan o hindi sinasagot ng Panginoon, based po dito sa talata na atin pong binasa, no, alam ng Panginoon, napakinggan ng Panginoon ang lahat po ng atin pong panalangin. In fact, ang sabi pa niya sa Matthew chapter 6 verse 8, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Okay? So, dito, tinuturo ng Panginoong Hesukristo na huwag maging katulad ng mga ibang mga religious leaders na pakitang tao kung manalangin, no? Talagang gusto nila nakikita sila ng maraming tao para ma-realize ng mga tao na itong grupong ito, itong mga religious leaders na ito ay prayerful. Kundi ang sabi niya dito, pag kayo mananalangin, sa verse 6, Matthew chapter 6 verse 6, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Ang point po dito ng Panginoon ay yung motibo ng ating pong pananalangin. Pagka tayo po ay tatawag sa Panginoon, nawa ang motive natin ay to communicate with God, no? Not to show to people that we are spiritual, no? That we are prayerful. At ang sabi niya dito sa verse 8, don't be like them, no? Huwag kayong maging katulad nung may maling motibo sa pananalangin. Dahil, sabi niya dito, for your Father knows what you need before you ask Him. So, naniniwala ako dito mga kapatid, sa nangyari dito kay Rachel, bagamat hindi agad sinagot ng Panginoon yung panalangin ni Rachel, pero sabi dito, God knows it. No? God is paying attention to prayer. And later makikita natin, no, bakit hindi agad sinagot ng Panginoon. Di ba? Kung nakikinig ang Panginoon sa atin pong mga panalangin. Kung nakikinig ang Panginoon sa panalangin ni Rachel. Pero ang gusto ko pong makita natin dito, no, na sa atin pong pananalangin sa Panginoon, no, lalo na when we are praying in secret, God listens, no? And He knows the desires of our heart, no? Hindi po sayang ang atin pong mga ipinapanalangin. Narinig po lahat yan ng Panginoon. Okay po? So, katulad po ni Rachel, no, hindi po siya napagod na tumawag sa Panginoon, nahingin ang anak na ang Diyos lamang ang pwedeng magkaloob. Okay? Hindi ko po alam kung gaano katagal siyang nanalangin. Ano po? Sapagkat hindi nakalagay dito kung ano yung eksakto na araw, buwan, or taon na naghintay siya sa tugon ng Panginoon. Pero makikita lang natin dito, naalala at tinugon ng Panginoon ang prayer ni Rachel. Bagamat sa kanyang pagkakaunawa, bagamat sa ating pagkakaunawa ay parang huli na. No? Pero tandaan po natin, nakikinig ang Panginoon at tutugunin niya ang ating pong mga panalangin. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, kung ano man ang ating pong mga pinapanalangin, huwag po tayong mapagod, huwag tayong magsawa, huwag tayong mag-give up sa ating pong pagtawag sa ating pong Panginoon. Sapagkat yan po ay napakinggan niya, no? At yan po ay kanyang tutugunin. So yun po ang una nating makikita dito, no, nakatotohanan tungkol po sa panalangin ni Rachel na kanyang reaction, no, nung tinugon ng Panginoon ng kanyang prayer. Ang sabi niya dito sa verse 23, sa second part, God has taken away my disgrace, no? Tinanggal ng Panginoon ang aking kahihiyan.
sapagkat nung una pong panahon, no po, may dalawang tingin ang mga tao or paniniwala ang mga tao pagka ang isang babae ay hindi magkaanak. Ang una ay makikita natin sa Genesis chapter 16 verse 2. Ano po? Ito po ay kay Sarah. Ang sabi dito, "So she said to Abram, the Lord has kept me from having children. Go sleep with my maidservant. Perhaps I can build a family through her." So ito yung pinag-aralan po natin last week, no? Na ang naging option ni Sarah ay ibigay yung kanyang katulong, no? Na si Pingan ni Abraham para magkaroon sila ng anak. Bakit? Sapagkat ang sabi niya, "The Lord has kept me from having children." So, kumbaga, tanggap niya na ang Panginoon ang pumipigil, no, sa isang babae na magkaanak. At dito naman sa Genesis chapter 30, makikita naman natin dito na ang Panginoon din ang nagbubukas, no? Kasi ang sabi dito sa nagbubukas ng womb, no? Kasi ang sabi dito sa verse 22 ng chapter 30, "Then God remembered Rachel, He listened to her and opened her womb." Okay? So, yun po ang kanilang paniniwala, no, sa mga tao o sa mga babae na hindi magkaanak. It is God's will, no, for them not to have children. Okay? And then, ang isa pa nilang paniniwala ay makikita po natin sa Genesis chapter 20 verses 17 to 18. Ito naman po ay nung nagpunta si Abraham at saka si Sarah sa region of Negev, no? And live between Kadesh and Shur for a while. And then nakita siya nitong si Abimelech, no, king of Gerar, at nagkagusto siya dito kay Sarah. At sabi ni Abraham, pagka tinanong tayo kung anong relasyon natin, no, sabihin mo, magkapatid lang tayo. Kasi baka patayin ako. Maganda ka kasi, baka patayin ako kung sabihin mo na mag-asawa tayo. At ganun nga ang nangyari sa kanila. At makita natin dito, no, noong kinuha na ni Abimelech si Sarah, nung gabi na naginip siya at binalaan siya doon ng Panginoon. No? Ang sabi niya dito sa Genesis chapter 20 verse 3, "But God came to Abimelech in a dream one night and said to him, 'You are as good as dead because of the woman you have taken. She is a married woman.'" So, nung pagising siya, no, ay yun nga, sinabihan niya si Abraham, "Bakit ka nagsinungaling?" And then dito po sa verses 17 to 18, ang sabi dito, "Then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, his wife, and his slave girls, so they could have children again. For the Lord has closed up every womb in Abimelech's household because of Abraham's wife, Sarah." So, noong itong si Abimelech, no, talagang kinuha niya na isa pang asawa, si Sarah, dahil may asawa na pala siya, no, ito si Abimelech, isinara ng Panginoon ang womb, no, ng kanyang asawa at lahat ng babae, no, sa pamilya ni Abimelech. Okay, so makita natin dito na yung pagiging barren ay isang parusa din ng Panginoon. At yun ang thinking ng mga tao noong unang panahon, no, when you are barren. Una, ito ay kalooban ng Diyos, pangalawa, ito ay parusa, no? Kaya lahat ng mga kababaihan nananalangin sila, no? At of course, maging ang mga kalalakihan ay magkaroon sila ng anak, no, kahit isa. Bagamat iba-iba na ang way of thinking sa ating pong kapanahunan, may mga tao na ayaw mag-anak, no? May mga tao naman na limitado lang ang gustong anak, no? Pero noon, ganito po ang kanilang pagtingin pagka hindi ka nagkaanak, no? The will of God, at pangalawa, it is the punishment of God. Pero ito si Rachel, ang panalangin niya everyday, magkaroon siya ng anak sapagkat yung kanyang ate, no, ay ang daming anak, yung kanilang mga katulong ay may mga anak except her. Okay? Pero again, dumating ang panahon, dininig siya ng Panginoon, no? At binuksan ng Panginoon ang kanyang bahay bata at yun nga, nagkaroon siya ng anak. So, yun po ang una na makikita natin, no? God pays attention to our prayers. Ang Panginoon ay laging nakikinig sa ating pong panalangin.
Ang pangalawa na katotohanan na makikita natin, hindi lamang God pays attention to our prayer. Pangalawa, makikita po natin that God's timing is perfect, no? Ang timing ng Panginoon, ang oras, ang panahon ng Panginoon ay tama, no? Eksakto. Hindi ito nahuhuli, hindi ito nauuna. Sa tingin ng mga tao, possible na ikaw ay huli, no? Sa tingin ng mga tao, sa tingin ni Rachel, no, at ng iba pang mga loved ones niya, siya ay huli na, no? Pero yun ang timing ng Panginoon. Nung sinabi niya na and God remembered Rachel, ang isa pang kahulugan ng remembered dun ay it's about time to answer the prayer of Rachel. At maraming beses po sa buhay natin, hindi natin maintindihan ang timing ng Panginoon. Naiinip tayo, no? At madalas, pagka tayo po'y naiinip, katulad po ng nangyari kay Sarah, no? Katulad ng nangyari dito kay Rachel, no? Ay nagdidesisyon or gumagawa siya ng desisyon na taliwas sa kalooban ng Panginoon. Kaya nagkakaroon po ng malaking problema. Si Sarah, no po, nung siya inainip, nung binigay niya si Hagar, akala niya pag nagkaanak sila, magkakaroon sila ng maayos na family, magkakaroon na ng katahimikan sa kanilang tahanan. Pero yun pala ang simula ng gulo. At ang nakakalungkot dito, yung maling desisyon na yun, na ginawa ni Sarah at sinang-ayunan ni Abraham, hanggang ngayon ay atin pong nararamdaman. Hanggang ngayon ay kanilang nararamdaman ang mga consequence, no? Magkaaway pa rin ang Israel at ang Arab country, no, or Arab people. Bagamat nung ilang mga buwan ay meron pong mga usapin na magkakaroon na ng peace between Arab nations and Israel. Pero yun nga, nakita natin na when it's about to happen, nagkaroon naman ng gulo, no? Kaya hindi nangyari yung peace treaty na yun. Pero yun na makikita natin, ano, sa ating pagkainip or sa ating pangunguna sa kalooban ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng problema. At ang problemang yun, sometimes, ay umaabot, no, sa ibang henerasyon, yung pagkakamaling yun. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, ang gusto ko pong matutunan natin, let us always wait for God's timing. Because His timing is perfect. No? Sakto po yun. Hindi po tayo mahuhuli, hindi po tayo mauuna. No? Ang Panginoon, alam niya kung kailan niya ipagkakaloob ang ating pong pangangailangan. Alam niya kung kailan niya sasagutin ang ating panalangin. Ang sabi po sa John chapter 9, verses 1 to 3, as he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Verse 3, neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. So, anong ibig po sabihin ng talatang ito? Nangyari po itong tingin natin ay kahirapan, no? Marahil everyday din, itong bulag na ito ay nananalangin na siya ay makakita. Marahil pinag-pray din ng mga magulang niya na siya ay makakita. Pero yun nga, hindi pa rin siya makakita hanggang sa dumating ang Panginoon. At yun nga, tinanong siya ng mga apostol, sino may kasalanan dito? Yung magulang niya o siya? Kung kaya't siya ay pinanganak na bulag. Ano sabi ng Panginoon? Nangyari yan para ma-reveal ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay niya. At makikita natin sa following verses, pinagaling ng Panginoon ang bulag na ito. Nakakita siya. After how many years, no, na siya'y nananalangin, nakakita siya. Ano pong ibig sabihin? Ang timing ng Panginoon, ang timing ng pagtugon ng Panginoon sa mga panalangin natin ay para makita ang kapangyarihan ng Panginoon. No? Kasi baka kung sinagot agad ng Panginoon, ay hindi ma-realize ng mga tao, no, na ang Panginoon ang tumugon doon, na ang Panginoon lamang ang dapat purihin at pasalamatan. Ngayong gabi mga kapatid, marahil may mga panahon na para bang ang salita ng Diyos ay nawawala na ng kahulugan at kabuluhan sa ating pong buhay. Nakakaramdam na tayo ng pagdadalawang isip kung totoo nga ba ito o hindi.
Pero mga kapatid, tandaan po natin, based po dito sa John chapter 9 verse 3 at saka itong nangyari sa buhay po ni Rachel, no? Ang timing ng Panginoon ay perfect, no? At ang Panginoon tutugunin niya ang atin pong mga panalangin para maihayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi yung galing natin, hindi yung talino natin, hindi yung abilidad natin, hindi yung kakayahan natin, no? Kundi para ma-reveal ang kapangyarihan ng Panginoon. At once na ma-reveal ito, ang magiging tugon nating lahat, una ay magpasalamat sa Panginoon, pangalawa, mas lalo tayong magtiwala sa Kanya na yun ang gusto ng Panginoon. No? Huwag tayong magtiwala sa katalinuhan at lakas natin, magtiwala lamang tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon lamang ang nakakaalam at nakakakita kung ano ang makakabuti sa atin. Kaya let's keep on waiting on God. No? Let's never be tired sapagkat sa takdang panahon, God will answer our prayer. God will answer your prayer. Okay? So yun po ang pangalawa na makikita nating katotohanan dito. Na po ang una, God pays attention to our prayer. Second, God's timing is perfect. Thirdly, at ang panghuli, God provides our need. No? Ang Panginoon, ipinagkakaloob niya ang ating pangangailangan. Ang Diyos lang ang makakapagkaloob ng ating pangangailangan. Sa puntong ito, ang kailangan ni Rachel, no, ay anak. Okay? Hindi ko alam kung may mga doktor na noon, may mga dalubhasa na noon, no? At hindi ko alam kung siya ay nagpa-check up na, no? Hindi ko alam kung may mga tinake siyang mga gamot katulad ng mga ginagawa natin ngayon, ano? Sa advancement ng ating technology ay iba-iba na ang paraan para magkaroon ka ng baby, no? Pero noong unang panahon, hindi ko alam kung paano ang ginagawa nila, no? Kung sila ay nagpapakonsulta sa mga dalubhasa din. Pero makikita natin dito, yun nga po, sa takdang panahon, tinugon ng Diyos ang panalangin ni Rachel. Binuksan niya yung kanyang bahay bata. Okay? At yun nga, nagkaroon po siya ng anak at pinangalanan niya na Joseph. Ngayong gabi po mga kapatid, alam ko po na lagi na nating naririnig that God provides. Di po ba? But alam ko rin po na may mga times na sa atin pong mga prayers, nagtatampo tayo sa Panginoon pagka hindi agad pinagkakalob ng Panginoon yung ating panalangin. Or pagka yung tugon niya ay iba sa atin pong hinihingi sa Kanya. Tandaan po natin mga kapatid na kung ano man ang maging tugon ng Panginoon sa atin pong panalangin, ito man ay taliwas do sa ating hinihingi or naayon sa atin pong hinihingi. Ang ipagkakalob ng Panginoon ay yung makakabuti sa atin. At ang ibibigay niya ay yung kailangan natin. Okay? At makikita rin natin dito, ang ibibigay niya, ang tugon niya, ay magpapakita ng kapangyarihan ng Panginoon sa bawat isa. At napakaganda ng conclusion ni Rachel po, sa tatlong katotohanan ito na naranasan niya sa kanyang pananalangin sa Panginoon. Ang sabi dito sa verse 23, sa last part, God has taken away my disgrace. Mga kapatid, yan ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa kanyang pagpuprovide ng ating pong pangangailangan, the Lord will remove our disgrace. Marahil sa atin pong pagtawag sa Panginoon, sa paghihintay sa Panginoon, sa atin pong pananampalataya sa Panginoon, maraming mga tao ang pinagtatawanan tayo, no? Ang tingin marahil ng mga tao sa atin ay old-fashioned or obsolete na yung ating mga paraan. No po? Pero mga kapatid, tandaan natin, kung hihintayin natin ang Panginoon, no? Hihintayin natin ang kanyang tugon, He will remove our disgrace. No? Makikita po ng mga tao na ang Diyos na atin pong inuuna sa buhay natin, ang Diyos na ating pinapahalagahan sa buhay natin, siya po ang magliligtas. Siya po ang magtatanggal
ng atin pong kahihiyan. At salamat sa Panginoon, sapagkat ang number one na tinanggal niya sa atin ay yung kaparusahan doon po sa impyerno. At yun po ang pinakamalaking kahihiyan, pinakamalaking disgrace na pwedeng maranasan ng isang tao, na siya ay hindi sumampalataya sa Panginoon. At dahil sa hindi pagsampalataya sa Panginoon, tayo po ay itatapon sa impyerno, sa matinding kaparusahan yun. Pero salamat sa Panginoon, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, para mamatay dun sa krus, para kung sino man ang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipagkakaloob niya yung ating importante at matinding pangailangan. Yun po ay kaligtasan at yun po ay eternal life. Kung sasampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo. Sa ating pong prayer life, naway maging comfort po ang prayer ni Rachel. Ang Panginoon ay tutugon. Ang Panginoon ay nakikinig. Kaya sa ating pong pananalangin, may the experience of Rachel comfort us, strengthen our faith. Because God pays attention to our prayers. God's timing is perfect and God provides our needs. He will always provide for our needs. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala ng inyong salita. Ang mga katotohanan ito ay madalas naming napapakinggan, pero madalas din namin itong nalilimutan, lalo na pagka kami ay dumadaan sa paghihintay. Madalas kaming naiinip at madalas natutokso kami na unahan ka. Kaya madalas marami din kaming nagiging problema. Katulad din ng mga naranasan ng mga Bible characters na ito namin pinag-aaralan. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na patuloy na magtiwala, Panginoon, na pinapakinggan mong prayer namin, na ang timing mo ay perfect at ipagkakaloob mo ang aming pangangailangan. Salamat po sa inyong salita. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.